Our arrest was effected through 2 warrant of arrest issued by Makati City RTC and Parañaque RTC based on the violations of Article 315, yun po yung sa scam. And then we arrested the person of Mr. Vance Joshua Tamayo. And this person was the subject of manhunt previously. Hindi na nakapalagpas sa mga tauhan ng Philippine National Police Criminal Investigation and Detection Group National Capital Region ang tinaguriang Crypto King nang hulihin ng mga otoridad sa Noveleta, Cavite. Ayon kay PNP-CIDG National Capital Region Chief Police Colonel Marlon Kimno, modus operandi ng suspect na manghikayat ng mga mag-i-invest sa kanya gamit ang cryptocurrency. Umabot na umano sa 500 hanggang 600 milyong piso ang nakolekta ng suspect sa kanyang mga biktima na mayroon pang mga tauhan ng PNP at miyembro ng media. Based on our information, dati na ito niyang ginagawa, so meron na siyang parang gamay na niya yung mga sino yung bibiktimahin niya. Of course, yung ang target niya is mga businessmen, yung mga police officers. So meron din siyang kaalaman tungkol sa cryptocurrency, of course, kasi yun ang nagiging expertise niya. Kaya his moniker is a Crypto King. Pangako ng suspect, tutubo ng nasa 4 to 5% ang perang ininvest sa kanya sa loob lamang ng 1 buwan. Subalit matapos ng 1 buwan, hindi na naibigay ang pangakong tubo at hindi rin naibalik ang puhunan. It's like yung sa scheme na pinapangakuan sila ng malaking amount. Like for example, if mag-convert siya ng cryptocurrency into, like for example, 10 million, papangakuan na babalik siya 2 folds or 3 folds. Yes, but we understand that sa cryptocurrency, like for example, if you have 1,000 pesos, it's just a point of 001 point something. The amount, so maliit lang siya. Pero pagka malaki na yung pinag-usapan, malaki na rin yung magiging kalbaryo ng biktima na naluloko niya. Sinabi pa ni Colonel Kimno, nahuli na ang suspect noong nakaraang taon. Subalit nakalabas ito matapos na magpiyansa. Iblang complaint ito ngayon. Yung previous na complaint niya, nakapag-bail out siya, nakapag-bail siya. But then again, after that, another cases was filed in the 2 cities. So there we are. Meron na ngayon siyang warrant of arrest. And to that effect, nahuli siya kagabi. Panawagan ni Colonel Kimno sa iba pa mga biktima, maghain ng reklamo sa CIDG upang maiakyat nila sa large-scale estafa ang kaso laban sa suspect upang hindi na ito makapagpiyansa pa. Mayroon ding paalala ang CIDG sa publiko upang hindi mabiktima ng mga manluloko. Gusto po naming ipaalala sa publiko, lalo na po sa ating mga kababayan na yung nag-interest sa mga negosyo, na huwag po tayong kaagad na maniwala doon sa mga negosyo na it's too good to be true. Yun po yung papangakuan po kayo ng malaking halaga, base doon sa malaking halaga na ibibigay mo, papangakuan ka ng 2-fold or 3-fold. Ibig sabihin po nun, medyo dihado po tayo doon. Kumbaga kung atin pong iisipin, wala pong ganong negosyo na pagka namuhunan ka, balik ka agad yung So, yan po, talagang scam po yan. So mag-ingat po tayo sa mga tao na ganyan. Leia Ilagan, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.